estudyanteng elementary students. Yeah, tama po kayo. Okay, so pwede na natin simulan, sir, ang ating drill. Pwede na po natin simulan yung drill pag nakarinig po tayo ng mga gantong kahabang tunog. Okay. No? Ayan. Po. So, naririnig po natin ngayon yung drill. Oo, yan. Kapag meron na tayong narinig na pagsirena, at yan naman ay usually gagawin kapag halimbawa nagkaroon ng malakas na paglindol, gagawin naman yan ng mga local government units yung pagpapadeploy, ano? Opo. Bali, yung security first, yung security ng ating mga estudyante. Yeah, so yung nakikita natin po ngayon, ito, yung mga estudyante, ng mga elementary students na lumalabas po ng kanilang mga classroom, sir. Opo. At yung kailangan, yung mga gamit nila ay nakalagay sa ulo. Tama po. Yan po yung tinatawag natin duck cover and hold. Oo, yan. So, kailangan kasi may cover dahil hindi nyo alam kung yung mga dadaanan nyo, may mga malalaglag na mga bagay. Tama po, Ate Susan. So, yan. At ang importante din, kapag mayroon pong earthquake, mapunta sa isang open space. Opo, tama po. Yung pinaka-open space po, katulad po nung nakikita po nila dito ito, ngayon. So, yan po yung pinaka-open space para po na hindi sila yung safe, pinaka-safe. Kaya kailangan yung pupuntahan ninyong lugar, yung walang mga matataas na gusali na maaaring matumba, Opo, walang mga puno. Walang mga punong maaaring madaganan sila. Walang mga falling debris. Walang mga mababasag na salamin na pwede tumama sa inyo. So, you know, yung make sure na kapag... At kung napapansin po nila, Ate Susan, no, dahan-dahan pong bumababa yung mga estudyante natin. Hindi po kailangan magpanik. At ito sinasabi mo, sir, kailangan once a year ay magkaroon ng earthquake drill. At least once a year Once po. a year. At Kasi, least once a year. yes. Para for their ano rin po. Especially sa mga estudyante, itong mga elementary students, kasi karamihan doon sa mga ito, hindi pa sila nakaranas talaga ng malakas na paglindol. Tama po yun, no? Para once na ma-experience po nila nito, sanay na po sila. So yun po yung pinaka ating goal po. So kung hindi man nila naranasan pa talaga yung malakas na paglindol, at least alam nila kung ano ang gagawin. So ayan, yung nakikita ho natin, nasa labas na nila, dito sa open space, kailangan nakaupo. Opo, tama po. Yan po yung cover duck and hold or duck cover and hold. Maupo kayo, maupo dapat na po kasi tayo dito. lalo na kung malakas yung pagyanig, ay maupo dahil mayroong tendency na matumba ka eh. Tama po. So yan po nakikita para silang sa dami ng estudyante dito. Nakaupo dapat mga estudyante habang lumalabas kayo doon sa kung where you are, kung saan kayo manggagaling na gusali. Saka ang importante po dyan, nakakover pa rin po yung ulo nila. Kahit na nakaupo po sila. Kahit nakaupo na. So ito, ito sa nakita natin ngayon, ito ating drill na ito na pang estudyante ito, at talagang sabi ko nga karamihan talaga dito hindi pa nakaranas ng malakas na paglindol. Ano ang masasabi niyo? Anong assessment mo dito sa drill natin? Ayun po, yung pinaka-assessment po natin dito, unang-una, syempre, parang naglalaro pa lang sila, no? Parang naglalaro kasi nakangiti pa, syempre. No? Saka dapat po talaga dito hindi nakangiti. So talagang kailangan natural yung ginagawa nilang drill. Well, siguro, kaya naman nagiging ganun yung reaction ng mga estudyante. Unang-una nga, hindi naman nila alam kung paano ba talaga ang reaction kapag nagkakaroon ng malakas na paglindol. Pangalawa, ay hindi naman, kasi yung pinanggalingan nila, hindi naman talaga nakaramdam sila ng pagyanig eh. Opo. Yeah, so walang isa pa pong factor po yun. Hindi po nila na-experience pa, kaya ganyan. But nevertheless, ang importante, alam nila what to do kung sakaling marinig nila yung sirena na yan, magkaroon ng paglindol, i-cover nila yung kanilang mga head at pumunta sa mga open space. Opo. So may mga kailangan pa tayong i-improve sa ating mga earthquake drill. Siguro po yung iwasan natin yung magka-stampede, yun nga po, dahan-dahan lang po, tama po yung ginagawa nila, dahan-dahan lang po sila naglalakad, and always keep sa right side po, no? Sa right side po lagi sila bababa or aakyat. Yan, nakita ninyo yung mga bata ngayon, ito na sa labas, lahat, yung iba, yung mga nakalagay ang bag sa ulo nila, tama yan. Ayan yung mga, po, tama po yung mga yan, hindi naglagay ng bag, yan, dapat ilalagay nyo pa rin sa inyong mga ulo, yung mga bag, kahit nasa labas na kayo, kung sakali na mayroong lindol. So ayan po, nakakatuwa naman yung mga estudyante natin dito na talagang nakikita mo yung kanilang curiosity at yung kanilang talagang pagsisikap po nila na matutunan na kung ano ang mga dapat nilang gawin kung sakali magkaroon ng malakas na paglindol. Yan, tama-tama. So yan, at least alam na. Isa pa pong po dito, Ate Susan, yung mga teacher po, no? Ay, dapat. Talagang kinocongratulate ko. Ayan. At saka yun, siguro naman, sinasabi din nila, tinuturo nila sa mga estudyante. Okay? Mamaya magbabalik pa po tayo more sa mga earthquake drill dito po sa Rosa Susano Elementary School, Novaliches, Quezon City. Back to studio po tayo.
Punong-puno ang eskwela. Grabe. Pero maganda nakita natin na maayos sila lumabas at saka sabi nga ni Susan, maglagay ng bag sa taas ng ulo. Actually, masaya. Naalala ko pa yung mga ganyan drill, di ba? Kasi nakakalabas kayo ng classroom and stuff like that. And of course, yung payo nga nila is do not panic, which is sometimes really hard to do. Kasi kapag kunwari nag-earthquake na. Pag nagkapanik kasi tulakan na, may madadapaayan na. At mas marami namamatay na dahil doon. Exactly. Kaya may kasabihan po tayo mga kapuso, talo ng maagap ang masipag. Kaya mabuting maghanda na tayo sa mga sakuna, imbis na nagkukumahog tayo kapag tumama na ito. Tama yan. At isa sa mga dapat paghandaan ngayon, lalo na para sa mga nakatira, malapit sa dalampasigan ay ang banta ng tsunami. Kaya tara na po sa Bacoor, Cavite, kung saan isang tsunami drill ang ikinasa ni Drew para sa mga kapuso natin doon. Hi Drew! Handa na ba sila para sa ating tsunami drill? Good morning. Of course, mula kay Miss Susan sa Novaliches sa Quezon City, gumawa sila ng earthquake drill. Dito kasi medyo tabing dagat kami, kaya nga tinawag itong barangay tabing dagat dito po sa Bacoor, Cavite. Kung saan kasalukuyan, nagkakaroon po tayo ng tsunami drill. Kaya kausap natin ngayon ang Admin Officer, Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Mr. Richard Kion. Sir, good morning. Good morning po. Okay, ito po mangyayari niyan. Ano po ang kailangan gawin ng mga residente once na nagkaroon ng earthquake? Alam po ng mga tao na bago magkaroon ng tsunami, earthquake muna. Initial reaction po should be to find safe places to hide. Okay. Pero una muna, paano malalaman ng mga tao na may earthquake? Of course, syempre, may mga ibang tao, mararamdaman nila yung gumagalaw-galaw na yung kanilang kapaligiran, yung kanilang mga bahay. Pero coming from you guys, which is the Disaster Coordinating Council, meron po kayong siren na tutunog. Meron po tayong installed siren, specifically dito po sa munisipyo. Okay. Na tutunog po siya once na magkaroon po ng eventualities. Alright. Tapos gaano kahaba po yung tunog na yun, yung siren na yun? It would depend kung gaano katagal po yung shaking. Shaking. Okay. Doon sa siren na yun, ano yung kailangan gawin habang nag-earthquake yung mga residente dito sa barangay tabing dagat? Hanapin po nila yung place sa loob ng bahay na kung nasaan man sila na pwede silang magtago. Saan po yun? Sa ilalim po ng mga mesa, sa mga hamba ng pinto. Okay. Pwede po sila dyan magtago. Ayan, nakikita po natin ngayon na si Kuya, kasama po sa inyong Bacoor Coordinating Council, no? Siya ay gumagamit ng siren at kinakausap, sinisigaw na niya sa mga tao, yung residente dito sa tabing ilog, na lumikas. Opo. Yan. Dahil pwede magkaroon ng posibleng tsunami dahil... After the earthquake, posibleng-posible po talaga na magkaroon ng tsunami. I guess as fast as 2 minutes, pwedeng dumating na ang tsunami. Of course, it depends on where the epicenter of the earthquake is. Opo. Kaya nga po, pagtigil po ng ground shaking, immediately dapat po lumabas ng bahay, lumikas, find safer places. Specifically, dito po sa barangay Tabing Ilog, saan po sila kailangan pumunta? How many kilometers away from the shore? Ang safe distance po talaga from the shore would be at least 4 to 5 kilometers 4 to 5 kilometers. Yun yung pinaka-safe na distance po na po yun, kasi hindi naman po natin alam pa kung gaano kalakas o gaano kalaki yung tsunami na darating. Okay. So, saan nga po sila pupunta? Okay. Pwede po nila, ang evacuation route po natin dito na identified natin, from this barangay, dadaan po tayo ng Barangay Habay, papunta sa Tirona Highway, and then lulusot po tayo papuntang Molino. Kuya, ito po yung tanong ko. Siyempre, maraming mga Pilipino rin nanonood dito sa ating tsunami drill, no? Kung wala silang, siyempre, wala silang, sabihin natin, Coordinating Council, ano yung appropriate na lugar na kailangan nilang puntahan? For an event like a tsunami, ang pinaka-appropriate na lugar na puntahan ay yung high places. Okay. High altitude places from the shore. Kahit sabihin na natin, in 2 minutes time, mas okay nang, kahit tumakbo sila palabas, mas okay nang tumakbo sila paakyat. Tama po ba? Na kailangan sturdy, kailangan may building. Depende nga lang po dun sa akyat nila. Kung building po, pwede. Pwede yun. Pwede. Okay, now, punta naman tayo ngayon sa pagkatapos po, sabihin na natin nagkaroon po ng tsunami. Ano po ang kailangan nilang gawin? Kailangan pong, in the event of the tsunami at nakalikas na po sila. Nakalikas na po sila. Kung nakalikas na po sila, stay where they are. Okay. At darating naman po ang tulong sa kanila kung ano man po yung mga magiging pangangailangan nila. At ina-expect po natin, ina-assume natin na kung magkakaroon na po ng tsunami, wala po talaga silang babalikan na. Wala na silang babalikan. Wala na Pero silang coming babalikan. from you guys,
your part, ano naman po yung gagawin nyo pagkatapos po nangyari ng tsunami? Immediately po, maglalatag po tayo ng assistance program para po dun sa mga naapektuhan. At kasabay din po nito, syempre, magko-conduct din po tayo ng search and rescue operations for other possible survivors. Alright, thank you so much, brother. Mga kapuso, talaga wala naman talaga tayong teknolohiya para malaman kung darating ang earthquake at syempre susundan ng tsunami. So mas maganda pag parati tayong prepared at alam natin ang gagawin natin once na dumating yung medyo malupit na hedge. Thank you so much. Mula dito sa Bacoor, Cavite, balik muna tayo sa studio. Alright, thank you, Drew. At mahalagang paalala po sa lahat ng ating mga kapuso, wag ho kayo maniniwala sa mga nagkalat na text messages ngayon tungkol po sa radiation leak mula sa Japan. Napawang nagdudulot lamang ho ng panic at pangamba. Kaya sa aming pagbabalik, lilinawin po namin ang mga issue tungkol sa radiation at kung paano at gaano karami nga ba ang kailangang radiation para makaapekto sa ating katawan. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Unang Hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit.